Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Sarap magpuri. Amen. Amen. Tayo magpasalamat sa banal na Espiritu at siya'y nararamdaman natin sa ating buhay. At yun po ang nagpapalakas sa atin sa araw-araw. So, oras na po para tayo makinig sa kanyang mga salita. Dahil nga po, hindi pa naman po kami sanay na mag-sermon. Sa laging on the spot po, na malaki din po ang naitutulong sa amin dahil nagkakaroon po kami ng trust and confidence to our God. Amen. Laging pinagkakatiwala na lang po sa Panginoon. So, nabasa na po kanina ang ating topic ngayong hapon. Ito ay babasahin ko ulit sa Tagalog, mga kapatid, na matatagpuan sa mga awit 91 verse 1 and 2. Sa verse 1, siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan ay mananatili sa pagkalinaw ng makapangyarihan. Verse 2, ay makakapagsabi kay Yahweh, Moog, katanlungan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. So, ano nga po yung Moog, katanlungan? Mga malalalim pong salita at ako po yung nag-google nga po. Ito nga po ay isang place na doon po tayo ligtas o doon sa dating sinisermon ng pastor na tanggulan. Isang puta o isang matibay na pader na hindi po basta-basta nagigiba o napapasok ng kaaway. Yun po ang Moog. So dito po sa ating nabasa, mga kapatid, makikita dito kung kanino ka nagtitiwala. Marahil po, marami po tayong mga karanasan tungkol po sa mga pagtitiwala. Lagi po natin sinasabi na huwag tayong basta-basta magtitiwala. Ano po? Lalo na po hindi mo naman kakilala. Which is, my sense naman po na ang hirap pong magtiwala lalo sa panahon ngayon. Ano po? Nang ganun-ganun na lang. You have to know first that person before you give your trust on him, on her. Amen? Kaya nga po marami pong naluloko, nasasaktan, dahil nga po sa nagtitiwala po tayo agad. For instance po, sa love, makita mo lang na pogi, no, nagtiwala ka na agad. Makita mo lang na tall, dark, and handsome, nakuha na yung tiwala mo. Ano po? Ngayon po yung mga nakakakuha ng mga attention natin. Another one, sa mga investment po, like me, na-scam na rin po ako. Dahil nga po sa bilis nating magtiwala, porket may nalaman po tayo na, nag-payout si ganito, ganun, every Sunday, halos weekly, nag-payout. Naku, ikaw din. Sinubukan mo, ano po, na-scam. Sa mga business din po, katulad ko po, lagi po akong napipente dito. Marami pong mga ahente na ang sarap-sarap po ng mga sales stock nila. Yung pala mga scammer. Pag nakuha na po yung pera mo, hindi na po bumalik. Hindi po ako natuto. Ilang beses po akong nag-offer ng mga rep. Kunwari, may frozen food. Pag nakuha na yung pera, hindi na po bumalik. So, yun po yung mga instant ng mga pagtitiwala po agad-agad na hindi po natin kinikilatis. So, many things in this world catch our attention, mga kapatid. And eventually, give nga ang ating trust sa kanila. Give our trust. And at the end, peke pala.
scam pala. Amen? Marami kasing bagay-bagay dito sa mundo na madaling makakuha ng ating crush. Pero sa ating pag-aaralan ngayon, mga kapatid, ay makikita natin ang pag-iingat at pagliligtas ng Diyos sa atin na mga nagtitiwala sa Kanya. Ang tema po natin ngayong hapon, God provision versus human provision. If we say provision means, included na po yun, pera, financially, materially, emotionally, spiritually, provided ka. Kasi provision nga po. So, how to differentiate God's provision and human provision? Paano po natin mapagkakaiba yun? Human provision, oo, may mga pagkain tayo, masasarapan kinakain natin, kompleto. May bahay kang maganda, may mga sasakyan kang magara. Pero, malayo ka naman sa Panginoon. So, that's human provision. All things that separate you from God is a human provision. Lahat po ng bagay na akala mo na-bless ka. Pero, yun naman po ang way na na-separate ka sa Panginoon, sa relasyon mo sa Panginoon. That's not God's provision. Huwag mong i-consider na God's provision. That's a human provision. Kasi nga, yung bagay na yun, siya ang nagpalayo sa iyo sa Panginoon. Amen? Mga busy ka. Busy ka sa trabaho mo. Akala mo, bless na bless ka. Busy ka sa trabaho mo. Busy ka sa business mo. Bless na bless ako. Dami kong customer. Financially abundant ka. Dami-daming pera. Na di mo alam kung saan ang gagaling kaluhat ka na ang dating ng pera mo. Where we think you are blessed. Ayun nga po. Pag marami ka lang ng pera, kompleto ka na sa buhay, iniisip po natin na blessed tayo. Blessed materially, nga po, but not spiritually. Kaya, pansinin po natin mga kapatid, kung yung mga blessing natin ay nakakapagpalayo pa sa iyo sa Panginoon or the more na lumalapit ka sa Panginoon. Then you can say, kung lumalapit ka sa Panginoon, then that's God's provision. Amen? Amen. Huwag po tayong padadayo mga kapatid. Dahil ang sabi ng sa James 1:16-17, huwag kayong padaya mga kapatid kung minamahal. Ang lahat ng mabuti at ganap na kaloob ay buhat sa Diyos. Mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa kalangitan, hindi siya nagbabago o nagpapakita ng pagbabago. So, sabi ng Panginoon, lahat ng magagandang blessing, mga kaloob ay galing lamang sa Ama. So, ibig sabihin, kung maganda, hindi ka na napapalayo sa Panginoon. Amen? God's provision, busy ka man sa ministry, activities sa church, pero well provided ka. Halos wala ka ng, like me, kung lagi akong nagsasara because of the ministry, pero well provided. Parang ganun po. Inuuna natin ang ministry. Focus sa time niya sa ministry, time mo sa ministry, pero pansin mo, well provided ka pa rin. Yun po, matatawag mo God's provision, mga kapatid. Dahil nga po, ang human provision, wala nang time sa ministry yan, mga kapatid. Busy na siya sa trabaho, busy sa business, etc. Ano pa ba ang pagkakabisihan natin sa mundo? Pero, tinukulang pa rin. Amen? Napaka-busy mo na. Lahat na ginawa mo ng racket, pero bakit tinukulang pa rin? It's not enough yet. Marami pang kulang. Parang sasaing mo lang ngayon. Parang isang kahit isang tuka ang nangyayari. Parang ganun. That's human provision.
spiritual life natin. Oh, you can say that human provision. Dahil healthy yung spiritual life mo. Amen? May time ka. Dahil na lang po natin, o pag binuksan mo yung bigasan mo, naku, panghapon na lang ito, bukas wala na. Pero Wednesday, ano gagawin mo? Kapag ka nga birok, Wednesday na yon, pupunta ka na ng Balintaway. Anong uunahin mo, kapatid? Maghanap ka ba ng bigas? Or go to Bali? Pero kung hahayaan po natin na maging healthy ang spiritual life natin, uunahin mo, siyempre, yung Wednesday night mo. Amen? Bahala na bukas. Total, may sasain ka naman ngayong gabi. Amen? Dahil na Wednesday or Sunday, practice day, ay inuna mo yung gawain ng Panginoon, then God will provide. Amen? Amen. Alam ng Diyos, kailangan mo yun. Dahil pag nakita niya ang puso mo na inuna mo siya, ang iyong Diyos ay tapat kailanman, mga kapatid. Amen. Di po ba lagi natin napapag-aralan sa Philippians? God will always provide your needs. Tingin mo lang sa Kanya. Ang dami pong mga verse na laging nagsasabi na God will provide. Kung siya ang uunahin mo. Seek ye first. O, di po ba sa Matthew? At lahat ng bagay na kailangan mo, ibibigay po ng Panginoon. Ang sabi po ni David, di po ba na wala pa siyang nakitang anak ng Diyos na nagutom? Alang ang magkabsat, napangkadibali, nagsermon, nagkanta, nag-guitar, then tomorrow morning, wala kang isasain? Sino pong mapapahiya? Di po ba? Kaya worry not, mga kapatid, for your tomorrow. Dahil sabi ng Panginoon, tama, enough na po yung problema ngayong araw na to. Bahala ng Diyos bukas. So kayo po, may kilala po ba kayo na nagtitiwala na nananampalataya sa Panginoon? Na nagutom? Na wala pong sinain na hinayaan ng Panginoon na wala siyang sasain? Ang human provision, ubos ang oras natin sa paghahanap buhay. Buhay ka naglupas tayo sa itan, pambannog mo, nagperbiro ka, nagkaksa. Kinabambannog mo, sa sobrang pagod mo na, araw ng prayer meeting, hindi ka napunta kasi pagod ka na sa paghahanap buhay. Kaya ang dalawa kong sister, hinay-hinay po. Hindi ka, prayer meeting lang yun, hindi ka pa maka-attend. Paano ba magsamba? Kung ikay pagod na. Dahil may kliyente ka ng Sunday. Oh, business na naman yun. Wala kang oras magsamba, makinig sa salita ng Panginoon. Yes, sometimes, andito po tayo. Nasaan po yung isip natin? Wala. Yung oras, nagbayang man pastor at sermon. Kaya kapungtong ko nga kaspetas dyan. Nag-aapura po tayo. Hindi natin na-absorb yung salita ng Panginoon dahil po relo. So naman minsan ang tegre-relo kakapsat. Tanong tayo makita yung oras. Nag-aapura ka nga dahil nga you want to earn. Gusto mong kumita kahit na araw ng linggo. Aray ko po, ako po, isa po doon sa tinatamaan po dito. Dahil po nakabukas po yung tindahan ko. Pero bakit ganon? Kahit napagod ka na, ginamit mo na lahat ang 24 hours mo sa paghahanap buhay. Pati Wednesday, pati Sunday, naghahanap buhay ka pa rin. Pero, bakit kinukulang ka pa rin? Mga kapatid, bakit kinukulang pa rin tayo? Kinakapos pa rin tayo. Dahil umaasa po tayo sa human provision, not Him.
So if you want to experience God's provision, mga kapatid, ano po ang dapat natin gawin? Number 1, focus. Mag-focus po tayo sa time. Hindi nga po yung nandito ka nga, ano pong iniisip mo? Darating na yung delivery mo. Dali arad mo, may ipapatanong kami dyan. Amen? Hindi ka nakapokus sa Panginoon. Which is this day, this time, is for the Lord. Kaya kailangan po natin mag-focus sa Kanya. Focusing on giving your time, not only on your convenient time. Kung kailan ka lang free, kung kailan ka lang walang magawa, then you sit here. O kung kailan ka lang may problema, you came here, and you cry out to the Lord. Wala naman pong masama doon. Pero yun nga po, if you want to experience God's provision, then, gawin po natin yung mga kagustuhan ng Panginoon. Number 2, have a healthy spiritual life. Involve yourself in the ministry. Amen? Amen. Yun po ang magpapasariwa sa ating mga spiritual life. Hindi lang po yung Wednesday, Sunday. Hindi lang po yun. Lunes, Martes, Merkulis, may kanta pong gano'n. The whole week. Kailangan pong healthy ang spiritual life natin. When you focus on giving your time, magiging healthy po ang iyong spiritual life. Sasadyain mo po talaga na i-busy ang iyong sarili sa Panginoon, sa ministry ng Panginoon, sa mga gawain ng Panginoon, dahil sadya nga pong napakaraming gawain. Always talk to your God, your provider, by reading His Word, na minsan nga po hindi na po natin nabubuklat yung Biblia natin. Para maging healthy po yung spiritual life natin, always read our Bible. Amen? Give time to listen to His messages. So focus, have a healthy spiritual life. Number 3, you have to trust and obey. Dahil sabi nga po niya doon na siya yung muog nating pinagtiwalaan. Amen? Ng ating Diyos. So we just trust and obey. And surely, my brethren, you are under God's provision. Focus on your time. Live a healthy spiritual life. And you trust and you obey your Lord para maranasan natin ang God's provision in every aspect of our life. Hindi lang po sa financial yan. Sa lahat po ng aspeto ng buhay natin, God will provide. Amen? Lahat po yan, hindi lang po sa pera yan ang iproprovide ng Panginoon. If we just trust and obey. Mag-focus po tayo sa Panginoon. Dahil po sa panganahon na po na ito, yun na lang po ang inaantay natin ang pagdating ng Panginoon. Excited po ba kayo sa pagdating ng ating Panginoon? But if you're not ready, of course, you're not excited. But if you are ready to see your Lord, excited na excited ka na. Kaya ang sabi ng mga mangangaral na iba, huwag ka nang matakot sa mga nangyayari sa mundong ito. Dahil that's the sign. Pag hindi po nangyari yan, di naman po darating ang Panginoon. So kung gusto mo na makita ang Panginoon, gawin mo na lahat ang kanyang kalooban. Mag-focus na po tayo sa ating ministry. Hindi po laro-laro ang ministry. Yung ginagawa natin dito sa harapan, mga kapatid, hindi po laro-laro. Na minsan gusto mo, minsan ayaw mo. Hindi po.
That's your ministry na tinanggap mo sa Panginoon. You have to focus on it. Isa pamuhay mo ang tinanggap mo sa Panginoon. Sundin mo ang kalooban ng Panginoon. I promise you. Iproprovide ng Panginoon ang lahat ng iyong kailangan sa buhay. Without any effort. Hindi mo namamalayan, kapatid. Bakit? Nandyan ng mga blessing. Na kahit hindi ka nag-umahog, mga kapatid, blessing is there, blessing is here. Ang sabi ni sister kanina, kapatid, bakit kahit na sabi niya dami kong gastusin sa buhay, pero nakikita niya, I'm still blessed. Wow, thank you Lord. Ang sabi ko, ang prinsipyo ko sa buhay na ngayon, dahil alam ko this the last days. Bakit pa aanhin ko pa yan if I don't share it to my loved ones? If I don't share it to the ministry? Though hindi ko naman po iniisip that I am giving dahil gusto ko na mabigyan o maibalik ng mas marami. Doon din po pupunta yun kahit hindi mo po isipin kung nagbibigay ka ng taos puso. God will give you back. Palalaguin ng Panginoon yung ginagamit mo in the ministry. Amen. May time po, to be honest, iniisip ko po na why? Na bakit? Dahil nga kumain ko nga po itong ginagamit natin, ano po? Eh, syempre po, may mga nagagamit tayong mga kung ano-ano dyan na personal na gamit namin or whatever. Sabi ko, Lord, ito ba po talaga ang proseso ng magpagamit ng bahay para sa pagsamba? Di po ba? Mga gamit, my time. Yung parang po bang naaabala ako, ganun. Kunwari po sa Sunday, pag nag-inis na Sister Ami, siyempre, yung oras na consume to prepare everything in the church. Then, sabi ko, ito nga po ba siguro talaga yung sinasabi mong kind of ministry? Na hindi, napakalit man po nung makita natin yung mga ministry na yan, but in the sight of the Lord, napakalaking ministry kung gagawin mo ito para sa Panginoon. Kaya nagpapasalamat ako sa ating Panginoon by using me in this ministry. Amen. Hallelujah. Dahil ano nga pong silbi ng buhay ko, nang mayroon ako kung di mo man ako ginagamit, Panginoon. So I just want to share you that experience of God's provision in my life. Hallelujah. Na sana po magkaroon din po tayo ng focusing on the ministry. Focus everything in our Word. Hallelujah. Isipin po natin, pag nag-focus tayo, pag nag-obey ka, pag nag-trust ka sa Panginoon, ang iyong Diyos ay tapat ng tunay. Ang iyong Diyos ay hindi magkukulang sa iyo. Hallelujah. Hallelujah. Oh, thank you. Shall we sing that song? Di ka nagkulang. Oh,
kapatid, it is a timely message to us. Ang gusto ng Panginoon, bigay natin yung ating panahon, yung ating oras sa Panginoon. Because the provision of God, kahit kailan ay hindi po nagkulang. Isa na lamang po na pagtotoo. Mismong ako, hindi pa po tumatanggap ng kahit 5 centavos doon po sa Santa Ignacia. Wala rin pa akong hinihinging support dito po sa Sabit. Wala din akong hinihinging support doon sa Balintang Nabay. But God provide yung mga ginagamit kong diesel, pagkain. Pinoprovide ng Panginoon. Lahat ng appointment ko ng Sunday, kinansel ko lahat. Kasi priority ko ang Panginoon. At doon napatunayan ko yung provision ni God. Hindi siya nagkulang. Mga kapatid, sa hapon ito, kung nakita ng Panginoon yung puso mo, inuuna mo ang Panginoon sa lahat ng bagay, then magugulat ka na lamang sa provision ni God. Ako nga nagugulat ako minsan, may tumawag sa Gcash number. Di ka man humihingi, pero may tumatawag, may mga nagsisend. Magugulat ka na lang sa mga binibigay nila. May mga obligation din ako sa akin sa buhay. Pero nakita ko at napatunayan ko, ang Panginoon kailanman hindi nagkulang. Kaya doon ko nakita, ang sabi ko sa Panginoon, Lord, ano pang hahanapin ko sa iyo? Nasa iyo ng lahat. Kaya yung mensahe ng Panginoon sa hapon kong ito, napakaganda po. Nakapag-uunahin lamang natin ang Panginoon sa lahat ng bagay. Hindi ka pagpupulain ng Diyos. Nakita ko noon, naranasan ko mismo. May mga radio program ako that time. Iniiwan ko ministry because of radio program. May obligasyon ako. Pero mga kinikita, kinukulang, hindi sapat. Pero nung binitawan ko, hindi ko iniiwan ng ministry. Doon ko nakita, sapat na sapat ang Panginoon. Kapatid, sa hapong ito, I challenge you. Kung sa tingin mo kulang ang kinikita mo, ibinibigay mo naman ang lahat ng oras mo, lahat ng lakas mo para sa paghahanap buhay. Pero bakit parang may kulang? Kapatid, subukan mong bigyan ng panahon, oras ang Panginoon. Kung hindi kanya pagkukulangin sa lahat ng bagay. Kapatid, sa iyong kinatatayuan ngayon, I challenge you. Give your heart to God. Give your time to God. And He will never forget you. Hindi kanya pamamayaan. Ang sabi ni David, mula pagkabata hanggang ngayon matanda na ako, wala pa akong nakitang anak ng Diyos na matapat na pinabayaan. Hallelujah. From the last time, kahit kailan hindi ka nagkulang. Hallelujah. Na kahit kailan hindi nagkulang ang ating Panginoon. Hallelujah. Oh, we praise you, Jesus. Hallelujah. Sakit
Panginoon, maraming salamat sa iyong salita na ipinakita mo ang God's provision kumpara sa provision ng tao. Pag tao nag-provide, Panginoon, limitado po kami. But, pag ikaw, Panginoon, ang nag-provide, unlimited. Lord, salamat sa provision na ipinaparanas mo sa inyong mga anak. Tulungan mo kami, banal na Espiritu, na maibigay namin ng buong buo ang aming puso, ang aming buhay para sa inyo, Panginoon. Nabibigyan ka namin ng panahon, bibigyan ka namin ng oras, bibigyan ka namin, Panginoon, ng pagpapahalaga, lalong-lalo na ang mga gawain ng mga ministry na pinagkatiwala mo sa amin, Panginoon. Tulungan mo ang bawat isa. Patuloy mong iparanas ang provision mo sa inyong mga anak mula sa oras na ito, Panginoon, na kahit kailan hindi mo pagkukulangin ang inyong mga anak sa lahat ng kanilang mga pangangailangan. Marami pong salamat sa inyo pong lahat ng papuri pasasalamat, Panginoon. Salamat sa iyong masalita. Salamat sa iyong magbiyaya. Salamat po, God. Salamat. We give you all the glory. We give you all the praises, thanksgiving, and adoration. In Jesus Christ, mighty name we pray. Everybody says, Amen! Hallelujah! Palakpakan namin ang Panginoon.